ilang umabot sa pagpipresenta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parati ay jurisdiction. Tama. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang seryosong aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros na mag-testify. Sabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito and with this witness, we can show and prove. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Nag-iiyak ka na. Pulangaw. Pink langaw. Nag-iiyak ka na. Narinig nyo ba yung pahayag ni Mamang Quezon kahapon sa kanyang press con? Impeachment pwedeng mabasura by majority. Majority vote meaning pag pinagbotohan ng nakararami, sino ba ang majority sa Senate? Sino ang minority? Ang minority, ayan yung mga sikat na sikat ngayon. Siya yung trending ika nga. Pinag-uusapan dahil sa bayaran nangyari di umano, trending ang babae. Ito yung pahayag. Kaya nag-iyakan itong lalay, saba. Ito Sino ang nakikita nyo sa video? Sila yung mga nag-iiyakan. Bakit? Takot na takot sila na hindi ma-impeach si VP Sara. Bakit? Ang pangarap nila talagang pabagsakin. Kita mo nga, lumalabas ang ebidensya na mayroong mga bayaran. May binayaran para tumistigo laban sa mga Duterte at laban kay Pastor Kibuloy. Iisa-isahin na yan mamaya. Lalo na, kilala naman natin kung sino yung magaling na abogado ni Pastor Kibuloy na si Atty. Torion, makikipag-ugnayan na doon sa bumaligtad na witness na si alias Rene. Naku, magkakaalaman dito Bistado ang galawan ng mga taga-mountain, mga kasama. Pero bago natin, siyempre, simulan na natin talakayan at reaksyon. Nakalike ka na ba? Kung hindi pa, i-like mo. Share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, nandiyan lang yung join button, bell button. At i-bell all nyo. At gusto nyong sumali sa ating komunidad, andyan na yung join button. Nasa baba lang yan. Simulan natin ito. Mas maganda yung balitaktakan dito. Issue ng jurisdiction, ayan ang aalamin natin. Merong pahayag si Senator Alan Peter Cayetano. At alam nyo ba, itong si Mamang Quezon ay suportado ng mayorya? Nako. Panigurado, wala nang impeachment. At kung suportado ng mayorya, ito si Mamang Quezon, sigurado, basura ang impeachment. Ganun lang naman yun Kaya nga sabi ng nakararami, numbers gaming. Totoo. Diba? At, pero ang katanungan, malaking question mark, sino-sino ang lalaban sa pagka-Senate President? Merong umuugong, itong si Puti Buhok, lalaban dito kay Mamang Quezon, at meron din ugong-ugong, baka sumali itong si Sir Alan, Senator Alan, at siyempre malakas ang panawagan ng ating sambayan ng Pilipino kay Senador Marcoleta. Pero kung ako papipiliin, kung sa totoo lang pipiliin ako sa apat, dito ako kay Senador Marcoleta. Yun lang para sa akin, reaction at opinion ko yun. Ewan ko sa inyo, type nyo sa comment section.
Simulan natin dito. Nanggagalaitin na naman sa galit ang mga anti-Duterte na gustong-gustong ma-impeach si Vice President Sara dahil nga sa naging statement ni Senate President Chis Escudero na naniniwalang maaaring kunin ng impeachment court ang anumang motion para i-dismiss kahit na ito ay nagmula sa mga senator judges at idagdag pa na walang ipinagbabawal na pleadings sa impeachment proceedings. Sa isang press conference, sinabi ni Escudero na maaaring magpatuloy ang impeachment court sa pagpapasya sa pamamagitan ng simpleng majority votes o hindi bababa sa 13 boto kung ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara o hindi. Ito ay matapos isulong ni Senator Bato de la Rosa sa pagpupulong sa Senado bilang impeachment court noong June 11, 2025 para sa tahasang pagbasura sa articles of impeachment nang hindi nagsasagawa ng paglilitis. Ang parehong mosyon ay binago sa kalaunan na humantong sa pagbabalik ng mga impeachment complaints sa House of Representatives. Ayon pa kay Senate President Chis Escudero, wala namang bawal na mosyon. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo namang pwedeng pigilan. May alam abogado. So, ang maganda para nabalitaan natin sa sinabi ni Mamang Quezon, ganito. From June 30 to July 28, walang trial. Ano mangyayari? Diba? Yun ang sinasabi natin. Tapos marami nagsasabi, delay in tactic. Sabi ng puti, yung puting buhok na, delay in tactic daw. Ay, ewan ko sa inyo. Pag kayo yung mga bibira, kukuha kayo simpatya sa taong bayan. Ganun lang naman na lagi nakikita namin yun Pero nung bago pala mag-eleksyon, halos wala kayong sabihin patungkol dito sa impeachment. Wala kayong boses patungkol sa impeachment. Ngayon nanalo kayo, aba. Sigurado minority kayo. Yan ang nakikita natin. 'Di ba? O kilala niyo naman sila, Puti Buhok, si Ben Tumbling, si Paul Tu, si Virus, si Win Erlus, sino pa ba? Anim yan si Toto Sen, sino pa ba? Sabihin natin 7 sila. Sila yung mga minority na ngayon. Ang majority diyan, ito na sila Senador Amy Bongo, Senator Bato, Marcoleta, Senador. Yan, sila yung mga majority diyan. Ano nang nangyari? Majority wins. Ay, nako. Ato, kritiko ng mga impeachment complaint, bahagi ng plano para manatili sa kapangyarihan. Naku, malamang sa malamang. Totoo yan sinabi mo, kuya. Diyan kami naniniwala. Kasi itong mga ito, meron ng history. Alam nyo nga yung nangyayari ngayon. Parang repeat the history. Hinihimay-himay nila yung pwede lang gawin. Tapos, kung mari magkakaroon ng problema, ngayon magdideklara sila ng ganito. Ay, hindi yan uubra. Matalino mga Duterte, hindi kayo papatulan. Di ba? Merong mga pangyayari na may napping, merong mga sandang naglalaro ng di ba? Nawawala. Alam mo yung mga ganung bagay. Politika, merong samut-saring ganito, ganoon. Di ba? Kasi may nakikita ka ba mga mapangit na protesta ginagawa ng mga Duterte? Wala. Dyan lang yan sa inyo, sa part nyo. Pag hindi kayo naproklama, kagaya na itong umbrella, pilit gusto maproklama, hindi na mananalo. Saka ba, tita nyo, ganun sila. Tapos meron pa yung mga taga-mountain.
Samot-saring rally, tapos nanggugulo, nangangalampag. Pag sa mga Duterte, wala. Puro peaceful rally lang yan. Kanta dito, kanta doon. Ganun lang. Kaya hindi kayo aabante sa mga Duterte. Umiyak na lang kayo. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment case laban sa kanya ay bahagi umano ng plano ng pamilya Marcos para manatili sa kapangyarihan. Tama. Nais niya siyang tanggalin sa pwesto dahil siya ang nangunguna sa mga survey para sa 2028 presidential elections. Si Jason Rubico sa detalye ng balita. Former President Duterte was a staunch critic. Sa panayam ng Russian state media, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na politically motivated ang kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, kilala ang kanyang ama bilang matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Totoo naman. Well, yes, because before his detention, former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administrations. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from the former President Duterte. And before his detention, there was a preparation by the former president of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. Dagdag pa ni VP Sara, ang impeachment case laban sa kanya ay bahagi rin ng planong pagpapanatili sa kapangyarihan ng pamilya Marcos. It's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. Ayon sa bise, may personal... Halos totoo naman sinabi ng bise, di ba? Ganyan-ganyan talaga. Yung mga gustong manatili sa pwesto. Bakit? Ano ang rason mo? Bakit yung bise mo gaganyanin mo? Pwede mo namang gayahin yung ginawa ni Tatay Digong, di ba? Yung ugong-ugong na dati si Ate Leni ay, di ba? May impeach o gustong i-impeach. Ano sabi ni Tatay Digong? Pinagtanggol niya. Ngayon, eto. Parang repeat the history. Parang gusto umubo ng 30 years, sabi ni Aling Lorraine. Usaping tayo, issue sa jurisdiction ng impeachment case. Ano ang sabi ni Senador Alan dyan? Iba ang you should, ano daw yun? Nakalimutan ko. Parang ganon alamin natin to. Ano yung mga bagay-bagay dito? Klaro na kapag maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House, tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo . So, yun. Ang nauna yung pang-apat. So, merong error. Kaya, pinag-usapan nila na ibalik o isoli doon sa Kamara yung article of impeachment. So, may error. Bakit uunahin nyo yung pang-apat? May naunang isa, dalawa, tatlo. So, yun yung nakitaan nila na merong paglabag sa ruling. Question, did they violate their own rules? Posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yun, good news! Ito isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Francis Jesus Todero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Alam na. Maaaring madismiss. Pag meron nagmotion, alam na natin, Senador Bato nagmotion yan. Senador Robin Padilla, nagmo-motion yan. Baka hindi na talaga tumatuloy. Kasi wala ng oras. Yung sinasabi na 19th Congress, 3 days na lang mga kasama. Tapos na ang 19th Congress. Pag umabot naman ng 28th Congress, ang problema naman ito, wala na. Magpa-file na naman sila panibago. Na-file na nga. Kaya nga may 1-year bar. O may ban, nakaban pa ng 1 taon. Kung gusto nyo i-file next year. So ang problema, wala na. Ubus na sa oras. Diba? Ganun lang yun. Tsaka ano naman yung i-file? Ibabalik uli yung unang, pangalawa, pangatlo? Oo, yun na naman sila. Kitang-kita
nasa mata. Kitang-kita sa mata yung panggigipit lang ng mga Dorobo at Bakulaw kay BP Sara. Kasi nga, gustong-gusto nila na manatili sa pwesto, lalo na yan si Balulong. May pangarap maging presidente. Di ba? Oh. Ngayon, eto, pinag-iingatan ito ni Bungit-ngit ang kanyang pwesto kasi pag umupo si BP Sara, wait, there's more. Liwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresenta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parati ay jurisdiction. Tama. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang usapin sa jurisdiksyon ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon, partikular na ang detalye sa paghahain sa Kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kailangan namin yung facts from the House. Tama. Etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Bakit na una yung pangapat? Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala niyo ba ng Speaker's Office? Dinala niyo ba ng Rules Committee? Dinala niyo ba ng Justice Committee? Wala. Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat gawin ng impeachment court. May I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Ayun pala, yung sinasabi ko, what we should and what we can. Anong magagawa at anong gagawin? Tama ba? Anong magagawa natin at anong gagawin natin? Tama ba? Correct na lang ako. Pati ako naguluhan. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng Kamara kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga Senator Judge sa 20th Congress. Asher Cadapan Jr. Kita nyo na. Dito pa lang alam nyo na yung panalo ng ating pangalawang Pangulo. Majority wins at saka sa ruling. Ang constitutional, 'di ba? Oo, nasa alam mo yung tama ba yung ginawa nung taga Bakulaw o yung taga Kamara? Merong nakahain na 1 2 3. Pero hindi gumalaw yung tatlo at inuna yung pang-apat. Doon pa lang may problema na. Ibig sabihin, merong na bypass na complaint. So inuna nila yung pang-apat na complaint. Dapat ang mauuna every year isang complaint lang. Dapat inuna yung number 1, yung first. Nag-jump sa pang-apat. So hindi pwede yun. Ayon dito sa video at ayon dito kay Senador Alan Cayetano. So ganito na lang. Aabangan na lang natin to sa June 30. Pero ang sabi ni Senador Chis Escoredo o Mamang Quezon, walang trial na mangyayari from June 30 to July 28. Diba? Basura na. Ito na. Kita nyo naman yung side. Senate President, nagsalita na. Senador Alan Cayetano, nagsalita na. Ngayon, ano ang magiging implikasyon nito doon sa mga minority? Sigurado ngaw-ngaw, iyak. At yung mga taga-mountain, lalo-lalo na, yung mga alagad ni Saba, iyak talaga yan. At si Awawawawaw, kilala niyo ba si Awawaw? Yung mahilig, mayroon nga na-expose yan Ang laki daw ng binayad dyan sa mga... Abangan natin yun pag lumabas yung video. Meron video na nun kaso nga lang, siyempre, baka mamaya AI, pangit. Huwag tayo kukuha ng AI, Huwag tayong gagaya doon sa mga fake. Oo. Ito. Naku, bumaligtad na nga Anong magagawa dito? Kung bumaligtad na, meron. Oo, dahil kakasuhan yan ni Atty. Torion. Ito, ibalita mo. Ano yung meron dito? Ate Pinky. Nagkabayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Hontiveros pero buwelta ng senadora,
Tinakot lang ang testigo. Yan ang agenda report ni Hannity. Sino naman magnanakot sa testigo? Kayo ang may hawak dyan. Pinatira nyo pa sa kondo, sabi sa video ha. Oo, umamin yung lalaki. Nagsasalita siya. Umamin na tinakot, kaya bumabaligtad. Pinipersa, dagdagan yung statement. May additional 500K. Ayun sa video. Napanood nyo ba yung sa video? O, kita nyo. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang seryosong aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros na mag-testify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng komite ni Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy. Isa sa claims ni Murillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Kibuloy at umalis ng may dalang bag ng mga armas. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy at naging bahagi pa siya ng grabe yung grabe yung tanim no? Pumasok, bumisita, may dalang mantakin yun yung statement na hinain ito ni babae nag-utos. Grabe. Ibang klase ka. Oo. Saan kayang... sino kaya sinasamba nitong babae na to? Kasi hindi yung makatao yan kung ganyan yung nasa utak. Hindi makatao. Oo. Walang takot sa taas. Bato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Inilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senator Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya. Nako, ang buwelta ni Senador Bato dito, ewan ko na lang ha. Kasi yan yung number 1 na nagkakaroon ng talaktakan dyan sa sa Senado nakaraang hearing ng yung pag-convene ng impeachment court. 'Di ba? Talagang hindi pumapayag Senador Bato Ngayon, eto na, nagkalabasan na. Daming kaaway ngayon natin ni virus. Senador Bongo ngayon, naku. Ano kaya sasabi? Ano kaya say kaya ni Senador Bongo dito? Dinamay sila Ibang klase talaga. Pag talagang taga-mountain talaga, ibang klase mag-isip Kaya ang resback ni Atty. Torion mamaya abangan natin. 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Grabe, no? Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos siyang tumestigo sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Ontiveros. Anya, saan katerbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Murillo? Kusang loob din daw na nagbigay ng statements ang witnesses sa Senate hearing tungkol sa KOJC. Lahat ito may paper trails, videos at screenshots at handang ilabas ng opisina niya sa tamang panahon. Labas nyo na. Oo, ilabas nyo na. Kasi ang mangyayari dito, eto ebidensya. Oo, kasi ginamit nyo siyang witness para makulong si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, ngayon, nagsabi ng totoo, mas mabigat na ebidensya ito. 'Di ba? Kasi kusa, walang nag-utos. Kusa siya nagsalita, nagulat na lang yung ating kababayan na windang tayo, bakit may ganun pala? Akala natin, yung mga inaakusa kay Tatay Digong, kay Pastor, kay BP Sara, mga makatotohanan, hindi pala gawang kwento lang pala, sabi ni Aling Dolores. Ginawa ng kwento, gumamit ng makinarya, tinapala ng pera, yung mga pobre, kala nila, saan naaabot ng 1 milyon? Di nila alam, saglit lang yan. Lalo na kung maluho ka at hindi ka marunong sa negosyo. Yung 1 milyon mo, 3 buwan lang yan. Lalo na kung mabisyo ka pa. Tapos nagpupunta ka pa sa mga, alam mo na yun. Di ba? Ubus ka agad dyan. Saan inabot ngayon? February. Yung 1 milyon mo nakuha. Alias Rene. February 2024. Ano na ngayon? 1 taon lang mahigit. Yung 1 milyon mo,
Wala na. Lustay na. Baka naman kasi humingi ka pa ng dagdag. Baka naman meron ng padagdag. Ayun lang, hindi natin alam. Baka mamaya nagkakatakutan. Sabi ni Aling Marie. Nahon, dagdag ni Ontiveros, may mga tangkari ng pananakot sa kanyang staff at mga testigo, pero hindi magpapatalo ang senadora sa tinawag niyang act of harassment at intimidation at hindi nila palalampasin ang mga nasa likod nito. Wala namang harassment. Nagsalita lang. Oo, kasi iba yung pang-haras, iba yung statement. Oo, iba ho yun. May pang-haras, yun yung mga may physical, verbal words. Ito kasi nagsalita lang. Yun naman, para namang makapagsalita, kala mo. Sabi ni Aling Ledesma. Arma naman si Senator Bato de la Rosa sa pagkadawit ng pangalan niya. Naku, one day ago. Kung ito man ay totoo, hindi ko alam paano nila nasikmura ang ganitong gawain. Pati ako ay pilit pang idamay through fabrication of lies. Gutan nyo? Fabricated nga naman talaga. Ano kaya aksyon dito ni Senador Bongo? Alamin natin yan sa mga susunod. Malamang sa malamang magsasalita si Senador Bongo rito at si BP Sara. Pareho ang panawagan ng dalawang senador, panagutin ang nasa likod ng mga maling paratang at paninira ng mga sangkot sa issue na ito. Ang komite ni Ontiveros ang muna sa Senate investigation pagdating sa trafficking at sexual abuse sa loob ng KOJC. Ngayon, behind bars na ang pastor matapos ang ilang linggong manhunt ng opisyal sa kanya. Ang problema dito, paano nila papakawalan ngayon si Pastor Apollo? Oo, kinulong nila na wala namang kaso. Fabricated, fabricated, anong tawag dito? Fabricated witness, fabricated issue, lahat. Oo, gawa-gawang kwento lang. Ngayon, napakulong nila. Minanhat nila, gumamit sila ng mga, gumamit nga sila ng tagahanap ng heartbeat Diba? Meron pa. Tuloy natin to. Atty. Torion, ikaw nang bahala Gusto namin malaman kung ano yung sagot mo dito. Para mas maganda at malinaw, mga kasama, pakinggan nyo. Si Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Atty. Torion. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers dito ang sikat na istasyon. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proof na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and with this witness, we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito. At itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution. So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might. I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed sa prosecution when our time comes, if ever hindi mag-grant yung plano naming mural to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy, at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. So paano naman makapilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Kibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong
itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga dito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon na ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Quiboloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and medyo maganda na napagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously and we valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-grant naman yung aming objection. So before ako pumunta dito sa Billionario Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Quiboloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, kaya para he can help us. I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to conduct due diligence also. So kung masatisfy ako, then we will move from there. Eto na. Abangan nyo yung development ng kaso na ito. Posible na magkakaroon ng magandang development. Bakit? Malaki ho ang laban dahil meron ng bumaligtad. Ngayon, kung halimbawa na naiipit ngayon ang pangalan nito ni Virus, sigurado ho. Oo, pwede siyang makasuhan. Bakit? Siya yung nasa likod ng mga tinuturo nitong alias Rene. Masisira ang karir niya. Masisira ang pagtakbo niya sa 2028 kahit wala naman siyang pag-asang manalo. Ngayon, pag nakasuhan, magsasama-sama sila. Magsasama-sama sila ni Queen of Saba. Oo. 'Di ba? Ilan na sila? Yung kay Queen of Saba, meron pang hindi pa totally tapos. 'Di ba? O kaya umabot ka sa video natin ito. Saan lugar ka man, ha? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? Like and share ang video. Hanggang sa muli. Bye-bye!